Isa pang tanong ng ating followers po, isa rin tong security officer na paano daw ba gumawa ng DTR kasi naguguluhan siya. Okay. Sa paggawa ng DTR, una, schedule. Sige. Kasi ang DTR kasi, ang daily time record natin na ginagamit sa payroll ng mga agencies, syempre nagre-reflect sa manning natin yan. Dapat accurate tayo gumawa ng manning kasi ito yung reference natin kapag tayo gumawa na ng DTR. So, paano yung paggawa ng DTR? Okay, sige, sa manning muna tayo. Kung ilan yung tao natin sa umaga at sa gabi, or day shift or night shift, or kung tatlong shift kayo, yung mga 8 hours lang, dapat daily naka-breakdown. Lalo kung marami ka ng population or marami kang handle na tao. Kasi mahirap po talaga pagdating ng cut-off, hindi nagbabalance. Kasi nung na-handle ko po ang isang city hall, marami syempre kaming mga personnel dyan. May mga iba-iba sa lahat ng government ng hawak ng isang area, handle yon. Ikaw yung magmamanage nun. So naging naging trabaho ko din, kaya talaga napakahirap. Ang dami nun, siyempre iba-iba, minsan kulang kayo, ay 8 hours lang nun, so tatlong shift. Siyempre sa government, tatlong shift lang yan madalang may 12 hours, 8 hours lang. So imagine mo yon, kung ang tao mo halimbawa mahigit 200, kakamada mo yan, diba? So kailangan marunong kang magkano dyan, dapat daily yan, minomonitor yan. Diba? So and that money, check mo. Tapos siyempre dapat advance ka na rin sa DTR. Ibig sabihin, meron ka nang ginagawang DTR prior do sa gagawin mo pag cut off, para pagdating ng cut off mo hindi ka nangarag, balance ka lagi. Chinecheck, hinahanap yan. Kunyari sa isang araw, ang duty mo halimbawa is 10, dapat everyday sa day shift 10 yan, hindi ka pwedeng maanman dyan kasi magkakaproblema. Kaya dito nagkakaroon ng malagi ng payroll body, diba? So pag nakita na natin yun everyday na okay ka na, ayos ka na dun sa money mo daily, gawa mo sa DTR, mag scratch ka na ng DTR mo para pag cut off, yun ay babasihan mo na balance ka. Kasi mahirap yan minsan kasi ang ibang ginagawa ng ibang officer dyan, pag cut off, tsaka na lang yung maghahanap. Ngayon, ang mangyayari dyan, mangangarag ka kasi hanapin mo bakit si ganito kulang. So wala kang record. So ang hirap nun. Hahanapin mo yung mga logbook kung minsan na safekeeping na yung logbook, or minsan iba, hindi natin masabi kung nawala or ala ka ng basis doon. So ang hirap. Kaya ako sa akin protocol ko sa sarili ko pag sa DTR, ang ginagawa ko dyan, may biometric na kami, may time card pa ako, may logbook pa ako. Ibig sabihin, kasi ang tinitingnan sa amin is biometric regardless kung meron kang ingest sa time card mo, wala ka sa biometric, hindi naman problema ng machine, human error siya, hindi ka babayaran kasi SOP yun, tama lang yun. Sa mga company na gumagawa nun, that's good kasi syempre ang laki ng oras, minsan ninanakaw ng mga empleyado yan na hindi naman naka-inlate naman, sabihin hindi, diba? So protection yan, hindi lang ng company, natural, protektahan ng company yung oras. Sobrang halaga, ang laki ng binabayad dyan, diba? So ang gagawin natin, ang ginagawa ko, pag in nila sa biometric, ang SOP namin, mag-in ka sa biometric, tapos susulat ka sa time card. Yun yung queuing na ikaw ay nakain sa biometric. Kasi sabi ko, wag nyong uunahin pagsulat sa time card, kasi baka mamaya hindi nyo pala inaisip na nakalimutan, hindi pala kayo napag-biometric, naka-time card ka, hindi ka pa rin babayaran. Sabi ko, iniinsist sa kanila, kaya nga may clarity. Tandaan nyo ako, may time card kayo, may record kayo sa akin, pero hindi ito ang magiging way na kapag hindi ka nakain sa biometric, ibabayaran ka ng company. Yung hindi ganon. So doon yung awareness nila. Kaya sinasabi ko sa kanila, dapat palaging focus. Okay? So ganon meron na kaming may biometric na, para idea lang, baka pwedeng gamitin nyo to sa detachment ninyo. So pag naka-biometric, susulat sila sa time card, at yung time card na yon, daily kinukuha ko yon, kini-check ko yon, tinitingnan ko yung mga inire-record ko sa sarili kong logbook yun. Meron akong monitoring ng manning ng mga security personnel ko daily. Kasi halimbawa, nagkaroon ng problema ang system or nagkaroon ng problema yung biometric, syempre machine yan, pwede magka-error yan. Ngayon, hahanapin ko yan o papakita ko sa management yung logbook ng guard na naandun sila, plus yung time card. Kasi yung time card, nilagay yung oras nila doon, in out, nilalagay ko rin sa logbook na recording ko, na sarili ko, in nila, anong out nila, tapos may mga remarks ako doon, bakit ka wala, gano'n. So pag tinanong ako, andun lahat. So dapat gano'n, dapat marunong doon ang security officer, kasi napakalaking po ang pag-ano ng manning, hindi biro yan, lalo kung madami. Kasi pag nagkulang yan, magagalit yung mga guard.
Sabi, sir, meron akong overtime ganito. Kasi nga, hinawakan ko sa isang government na city hall, ano, may rami kaming ganyan. Kasi, bulusok ka doon. Ganyan. Siyempre, yung iba dati, nung akong sabi nila, parang ayaw nila mag-overtime. Pero gusto na iba, kaya lang, hindi raw nababayaran sila. Ang dami nilang OT, hindi nababayaran. Nung ako na nag-handle, hindi naman sa inaangal natin yung sarili natin. Pag sinabi ko, talagang nagtatawagan, sir, meron bang overtime? Punta naman kami. Kasi nung time dati, halos wala kami sinusweldo, ang dami naming overtime. Pero ngayon nakukuha kasi minomonitor ko yan. Hindi ba? Minsan mag-aabot pa sila. Bigyan ako ng ganito. Sir, pang merenda, hindi ka ako. May sweldo ako, may allowance ako. Pambili nyo na ng bigas yan. Hindi tinatanggap, hindi naman sa pagyayabang. Kasi ang liit na ng kinikita ng mga yan, tapos kukuhanin mo pa. Di ba? Siguro in another way na, ba, patagal na mili na yan, ganyan, pero yung perang iaabot sa'yo, di ba? Parang nakakaintindi naman tayo. Kumbaga, maintindihan sila kasi, kumbaga, bigyan ka ng 200, 300, ilang kilong bigas na rin yung pampamilya nila, di ba? So, sabi ko, sa inyo yan, ibili niyo ng paano sa pamilya niyo. Di ba? Hindi ako nag-ano sabi na sinusulan. Sabi, sir, hindi naman sulto pasasalamat. Malaking bagay na yung salitang pasasalamat sa akin. Yan, gamitin niyo sa pamilya. Di ba yung gano'n? So, kailangan, makapakahalaga po niya. Kailangan marunong tayo niya. Dapat naka-scrutinize yan. Kasi, ako hindi sa pagyayabang po ano. Sa tagal ko humawak ng hindi ako na kulang si ganito. Kasi, pinapacheck ko rin sa kanila. Minsan nagkakamali, no? I-check niyo muna bago niyo pirma ng DTR, ha? Kasi ako, minsan, na-overlook ko rin yan. So, para at least, ma-check ko yan bago natin may ipasa sa management. Gano'n. So, mahalaga po yun. Kaya, lagi nating tandaan, palaging mag-double check tayo at saka naka-advance dapat ang mga officer lalo pag marami kang handle na tao kahit konti pa yan para at least recorded lahat nang hindi magka-problema. At ang maning tandaan natin, hindi yan perfect, breakable yan. Dapat tingnan natin ano yung makakabuti sa detachment, hindi yung ganda ng money, para at least pag the end of the day na nagkaroon na ng mga sa payroll, at least tama lahat po, walang problema.